Bayan, isinantabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga revelasyon ni dating Congressman Saldico tungkol sa anomalya sa flood control projects. Iginiit din ng Pangulo na hindi dapat binibigyan ng dignidad ang mga walang basehang akusasyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ayaw nang patulan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging paratang ni resigned Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa korupsyon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang pagbisita sa mga nasalanta ng bagyo sa La Castellana, Negros Occidental, natanong ang Pangulo patungkol sa mga isiniwalat ni Ko. Anya, ayaw na niyang bigyan ng kahit na anong pagpapahalaga ang mga sinabi ng dating kongresista. Muli namang kinontra ng palasyo ang mga bagong pahayag ni Ko sa paglabas ng ikalawang bahagi ng kanyang video. Sabi ng Presidential Communications Office, puro chismis lang at kwento ang inilahad ng dating mambabatas. Hindi man lang umano nagbago o inayos ni Ko ang kanyang script kahit napalpak na ang nauna nitong pahayag. Kaya muling hinamon si Ko na umuwi, panumpaan ang kanyang mga akusasyon at harapin ang mga ibinibintang sa kanya. Kahapon una nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga naunang sinabi ni Ko at binigyang diin na wala itong basihan at pawang sabi-sabi lang. Punto pa ng palasyo na lumiliit na ang mundo ni Ko, kaya gumagawa na lamang anila ito ng kwento at pinapangalanan ng mga individual kahit wala namang basihan at mabigat na ebidensya. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Tinawag ding imbento ng palasyo ang mga pahayag ni Ko. Ang imbestigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Sinagot din ng Malacanang ang sinabi ni Ko na utos umano ng presidente ang 100 billion pesos insertion sa national budget. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Pero ang DBM, mariinding itinanggi ang mga paratang ni Ko. Kiit ng ahensya, mahigpit nilang sinusunod ang proseso ng pagbuo ng budget. Punto nito na ayon sa konstitusyon, mayroon silang 30 araw matapos ang sona ng Pangulo para ipasa ang National Expenditure Program sa Kongreso. Matapos niyan, wala na anila sa ehekutibo ang bola. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.